Hello Paparts! Welcome to Sir Parts Talks. Ating pag-uusapan ngayon guys, yung ating talk titled Bakit ako boboto? Bakit ako boboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ayan Paparts. Maraming salamat pala. Congratulations sa mga nakapasa sa board exams, mga paparts natin. Shout out sa inyo. Sa mga hindi naman pumasa, okay lang yan. May plano ang Panginoon na magpursigi pa. Huwag mawala ng pag-asa na mag-take sa exam. Ayan. Sige, simula tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Bakit ako boboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ako ay isang kongresista at may magtatanong sa akin, Congressman, bakit mo iboboto ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ang sagot ko ay simple. Hindi dahil galit ako sa kanya, hindi dahil kalaban ko siya sa politika, kundi dahil trabaho ko iyon. Una, trabaho ng kongresista ang mag-imbestiga. Ang impeachment ay parang ganito lang. May nagsabi, may problema dito. Ang trabaho ng kongreso ay tingnan kung may basihan ba ang reklamo. Parang sa bahay. Kung may nagsabi na nawawala ang pera sa aparador, hindi pwedeng sabihin ng nanay, wag na nating pag-usapan yan. Baka masaktan ang feelings ng magnanakaw. Hindi pwede yun. Kailangan imbestigahan muna. Ikalawa, hindi pa ito hatol. Ang impeachment, hindi pa ibig sabihin na guilty na ang isang tao. Parang ganito lang, kapag may reklamo sa barangay, hindi ka agad kinukulong, pinapakinggan muna ang magkabilang panig. Sa sistema natin, kapag in-impeach ang isang opisyal, ang paglilitis ay ginagawa sa Senate of the Philippines. Doon nalabas ang ebidensya, mga saksi at ang buong katotohanan. Ikatlo, sinumpaan ng kongresista ang konstitusyon. Kapag naging kongresista ka, hindi ka nanunumpa sa presidente. Hindi ka rin nanunumpa sa isang political dynasty. Nanunumpa ka sa 1987 Philippine Constitution. Ibig sabihin, kahit kaibigan mo ang inaakusahan, kahit sikat siya, kahit malakas siya sa politika, kung may seryosong aligasyon, kailangan itong harapin sa tamang proseso. Ikaapat, walang taong mas mataas sa batas. Sa demokrasya, walang untouchable. Hindi pwedeng may special rule. Ang batas para lang sa mahihirap. Kung ang pinakamataas na opisyal ay hindi pwedeng tanungin, paano na ang iba? Bukas niyan, sasabihin ng mayor kung ang vice president hindi tinatanong, ako pa kaya? Pagkatapos ang barangay captain, kung ang mayor hindi tinatanong, ako pa kaya? Hanggang sa pati tanod may diplomatic immunity na. Kung walang impeachment sa Pilipinas, baka ganito ang mangyari. Isang araw, tatanungin ang politiko, Sir, nasaan ang pondo? Sagot, secret. Bakit secret? Kasi ayoko lang sabihin. Ganun na lang. Kung ganyan ang sistema, kahit estudyante, gagamit na rin ng excuse na yun. Teacher, sabi ng teacher, asan ang assignment mo? Student, ma'am, confidential po. Ang pagboto para sa impeachment ay hindi paghuhusga. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan. Sa huli, ang magpapasya ay ang Senate of the Philippines pagkatapos marinig ang lahat ng ebidensya. Dahil sa isang tunay na demokrasya, hindi dapat matakot ang katotohanan sa imbestigasyon. Kung ikaw ay inosente, lalabas ang katotohanan. At kung may mali, dapat itong itama. Yan ang tunay na diwa ng demokrasya. Maraming salamat po.